Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong tinawag po nating Henry ay narito na po sa mahigit 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay humina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa Karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali, habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa, walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. Samantala po, sa ngayon, meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong tatlong domains kung saan po tayo nagmo-monitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at nasa loob po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilo. Sa ngayon po, no, meron pong isang typhoon na may international name na Bavi, mahigit 3,400 kilometers pa po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito'y patuloy nakikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today at tapos po papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po by Tuesday or Wednesday, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok nga sa ating bansa by next week, maaari po ito magpalakas ng habagat at posible rin po na tumama ito, particular na sa may sa may bahagi po ng Taiwan at posible po magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwedeng mangyari pero sa ngayon ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Possible po na muling lumakas yung habagat by next week kaya posible maging maulan po bandang mga Wednesday, around Thursday to Friday by next week po, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So mainam po, tumutok po kayo sa magiging update ng Pag-asa, lalo't meron nga po tayong papasok na bagyo at posible po itong maging super typhoon po na once na pumasok or bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po na magbibigay ng update ang Pag-asa dito po sa ating binabantayan nga na typhoon na sa ngayon po may international name siya na Bavi. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon dito po sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Bagamat patuloy po ang paalaala ng Pag-asa kapag may mga thunderstorms, mga pagkulog kuminsan, nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaot kayo sa ating karagatan.